May iba po kayong mga katanungan. Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Huwag na kayo kumontra, minsan na ito. Alam na namin. Okay, so muli ako magpapakilala po ako. Ako po si Apen Celestial, technical consultant po ng Wingmaster. Sa ngayon po, ay papakilala ko kung ang background ko o ibibigay ko po sa inyo sino po ang speaker niyo sa ngayon. So ako po ay tulad nyo rin ng fancier. Since 1998, nagkakalapati na rin po ako. Ng personal, yung gamit ko ay Celestial Loft. So iba't ibang club po yung nilalaroan ko sa Metro Manila. So ang loft ko po is nasa Pasay. So since 1998 hanggang 2006, hinard po ako ni Albert Lim, kung napapamilyar ho kayo sa kanya sa PHA. So naging loft manager po ako ni Albert Lim noong 2007 hanggang 2011. So kaya medyo gumawa ho ng pangalan si Albert dahil po ako po yung nasa likuran niya. Bukod doon, nagpagamit din ho ako ng bloodline na mismong ginagamit ko during nung pumasok ako sa loft niya. 12 hanggang 2017, nasa isang company po ako na same din po ng nature ng trabaho, kaya lang puro gamot naman po yun. Yun po yung LDI o yung Lockwork. So, technical consultant din po ako doon. Eventually, may-ari po ng companies, naglalaro rin ho sa PHA. So, ako rin ho yung nag-handle ng loft niya bilang isang consultant na rin po. So, after po noon, 2015 hanggang sa ngayon po, nandito na ho ako sa UNACO, sa Wingmaster. So, hanggang sa ngayon po, naglalaro pa rin ako. So, kanina, karera din ho namin. So, nag-release kanina ng Bigan, sa awa naman ng Diyos at medyo maganda rin ho yung pauwi. So, nakapagpaklak naman. So, yun po, kaya sinasabi ko po sa inyo na, kumbaga, reliable tayong tao. Magbibigay po ako ng suggestion o opinion po sa inyo at mga payo dahil po sa haba ng experience natin. Although na sabihin na ho natin na lahat po tayo ay may sari-sariling direksyon, yung pong ituturo o yung itinuro po namin sa inyo is guide lang po yan, lalo ho doon sa mga newbie na nag-i-start na walang direksyon. Yun naman pong mga nananalo na, okay po, tuloy nyo ho yan kung yun ho yung talagang practice nyo. Hindi po namin sinabi na pag ito ginamit mo is magcha-champion ka. Although na magkakaroon ng pagbabago, lalo na po kung may kakulangan tayo ng supply dito sa lugar natin, sa lugar nyo. Unang-una yung patuka. Mostly na halos napuntahan ho namin na mga clubs sa Pilipinas. Sa Kagawad. So yun, halos lahat ng puntahan namin dito na club sa Pilipinas na pinagsaseminaran namin, patuka usually ang problema nila. So siguro ngayon, meron kami seminaran sa Aurora. Sabi nila, sir, bakit ganon? Yung kalapati namin, pagdating lang ng 200 kilometers, nauubos na. Although na yung terrain ng lugar nila is talaga namang napakahirap. Kasi medyo malalim, tapos nasa dagat pa sila malapit. So nung tinanong ko, ano yung patukan yung meron kayo dito? So yung patukan nila doon, isang klase lang. So alam mo na agad kung ano yung problema. So ang mangyayari, yung istorya ng karera nila, halos pare-parehas lang dahil yun lang yung source ng patukan nila. So ngayon kung merong magbabago ng patuka doon, baka sakasakali, di ba? Umangat ka o mag-excel ka doon sa grupo dahil may bagong formulated na produkto. So pinasukan po namin yun ng Wingmaster. So para maganda ho yung naging feedback sa kanila. Although na ilang buwan pa lang naman. So ganito po, no, baka may nagtatanong po sa inyo, o yung nagtataka, na bakit sir yung patuka niya merong pellets? Tama po ba? Kaya nung tinanong ni Sir Albert kanina, sino po yung nagbibigay ng pellets na nakabukod? Diba? Meron kasing ganun eh. Ako actually dati, nung wala pa yung Wingmaster na produkto, ang gamit ko is pangmanok na pellet, bukod yung grains. So ang tanong doon, anong ginagamit kong pellets? Pangmanok.
So pinaliwanag ni Sir Albert kanina, iba yung nutrisyon na kailangan ng ating mga alaga. So bakit yung pangmanok ang ibibigay natin? So sa manok, fighting skills o yung aggressiveness ang kailangan ng manok na idinidevelop natin. Pero sa kalapati is yung endurance. So kaya ginawa ni Wing Master yung grains and pellets doon sa 3 variants at 3 life stages ng mga ibon dahil yun po yung kailangan nila. Kung mapapansin nyo, bawat stages may mga percentage ng carbo at ng protein. Alam naman natin yan, mga ngalapate, di ba? Ang breeder more on protein during breeding season. Tapos kung magtuturo tayo ng inakay, ang practice nyo ba breeder mix ang pinapakain nyo during o racer na agad o yung flyer mix na? Flyer na, di ba? Oh. Pero madalas pumipitik, nagpa-fly away. Tama po ba? Kasi magaan yung ibon. Kung mapapansin yung yung protein rate nung flyer mix o ng racer mix is mataas ang carbo, mababa ang protein. Kaya gumagaan ang ibon. Kaya yung practice ko nun dati, mabigat ang protein para hindi pumitik. Kaya breeder mix ang pinapakain ko. So ngayon nag-develop ang Wing Master ng youngster mix. So ito yung tinatawag na iwas pitik. Hanggat nararamdaman niya na hindi ko pa kayang lumipad, hindi niya pipilitin. Kasi kung mapapansin nyo, kung observer kayo sa pag-aalaga, pag nagtuturo tayo ng mga inakay, di ba minsan may dilaw pa sa ulo, di ba? Tapos malabo pa yung mata. Di ba? Pero yung ibang ginagawa, pinupuwersa. Siguro para kami makitang lumipad. Ayun. Ano nangyayari, sir? Goodbye, di ba? So, aralin po natin yan. So, kaya po, kasi ang pinapakain na natin during nung age na yon is flyer mix na. So, ang gaan ng ibon, di ba? So, may tendency, magulat lang yan. May lumundag na pusa, magulat, pitik yan. May magbagsak ng yero, gulat yan. Okay, may magpaputok, pitik yan. So, ngayon, kung yung youngster mix ang ginagamit natin, so, yung hinahanap mo sa breeder, hindi siya ganun kabigat. Nasa tamang kondisyon siya. So, iwas pa tayo doon sa tinatawag na pitik. Hanggang sa luminaw yung mata ng ibon, kasi yung youngster mix, siya yung pwede mo pang-maintain . Kaya nga tinawag na flyer or racer mix during karera na. So, tatandaan po natin yan, pag nag-introduce ka, lalo na yung off-season, di ba, wala namang karera, palipad lang tayo ng palipad. Aminin natin na tindi, minsan, wala pa namang karera . Bili lang ako ng ganito. Tama po ba? So, yung kondisyon ng ibon natin, hindi natin na-maintain. So, ang tendency, nag-on and off yung ibon. Diba? So, magulat tayo, ang payat. Diba? So, kaya ginawa po itong produkto na to para dun sa pangangailangan ng ating mga alaga, lalo-lalo na sa breeder. Kaya may kasabihan nga tayo, breeding is gold, racing is silver. So, dapat pa lang sa breeder nag-i-start na tayo na medyo maging masela. Kasi nag-produce tayo ng kailangan na maayos na athlete. Diba? So, sa breeding kasi, wala tayo na kung ano lang yan, maipigay, okay na. So, ang daming kulang. Minsan, kulang tayo ng pink mineral. Kasi kanina wala nagtaas, wala atang gumagamit. So, kasi mostly, kailangan ng ibon natin, ang breeder, minerals. So, nandiyan pati yung calcium, yung mga grades. Kasi parang hindi kayo familiar doon sa kanina na Kasi kung mapapansin nyo yung ibon, yung ibong gala, nakikita nyo tumutuka sa sahig. Minsan tinutuka yung hollow blocks. Minsan tinutuka yung yero, di ba? So, doon sa yero, yung kalawang, may mineral silang nakukuha doon. Sa hollow blocks, nakikita nyo tinutuka, titignan mo gano'n, ano tinutuka nito? So, sila lang ang nakakalam kung ano yung kailangan nila. Kaya nila tinutuka yung hollow blocks. So, kakailangan nila ng minerals. So, calcium, kailangan patibayan yung buto ng magiging inakay nila. Di ba? So, yung redstone, yung shell grades, pala ba yun So, calcium yan. So, yun yung kailangan ng ating mga breeder na para isupo dun sa mga inakay. So, yan. Tatandaan po natin yan. Yun yung po yung guidelines. So, mag-start ka sa breeder mix, youngster mix,
hanggang doon sa Racer Mix. Tandaan po natin, kung mag-i-introduce po tayo ng bago, dapat at least mga 3 weeks o 1 month bago ko mag-introduce, lalo na ang gamot. Hindi yung bibiglain mo, magugulat yung ibon, mag-iiba kondisyon. Bakit ganun? Hindi umuwi. Samantalang nung pinatraining ko, hindi ko naman ginagamot eh. Umuwi, tapos nung sinubukan ko na, nagloko na yung ibon. Kasi hindi yun yung nakasanayan niya. Okay? So, may nagtatanong tungkol doon sa pellets, o medyo na, ano to, tawag to niya, ano kayo, naku-curious kayo. Gaya ng pinaliwanag ni Sir Albert kanina, ang racer o yung flyer tsaka yung breeder, during season nila, may mga pagkain o grains na buto na tawag namin sa Manila na hindi nila kinakain. Minsan ginaganong-ganong pa nga ng tuka, di ba? Sinasabog. Tapos mayroong maiiwan. Kaya tinimpla yung pagkain na yon dahil yun yung kailangan nila, yung stage na yon. So ngayon, itatapon lang ng ibon. Kasi tayo, ang practice natin, kung nagpe-pellet man kayo na kahit sabihin natin yung Integra yan o GMP yan, ang style natin, sabihin nyo kung tama pellet muna. Tama po ba? O pagkain muna bago pellet. Pero dapat, ang iba dati ang practice ko, pellet muna. Pag naubos yung pellet, na-scoop ko, lalagyan ko ng patuka. Yung grains na. Ngayon, ang tanong doon, tama pa yung sukat ng ibinigay kong pellet na pang manok? Hindi. Di ba? Kasi minsan pag nakita mong ang lakas silang kumain ng gano'n na, konti na lang ibibigay ko doon na, na patuka. So, hindi balanse. Kaya kung makikita nyo kanina yung ABP, yung audio-video production kanina, ang sinasabi doon, hindi pa tsamba-tsamba. So, pinormulate siya talaga na eksakto yung pellet na kakailanganin ng ating mga. At bawat pellet, bawat variants, may naka-assign na kung anong pellet meron siya. So, hindi yung parang trip lang natin, bili tayo ng Successor, bili tayo ng iba pang brand ng Thunderbird na pang manok, Bimig, di ba? Integra o whatever kung ano yan. So, mali na. May kulang na sa ibon. Etong ginawa ng Wingmaster, yung kakulangan ng sustansya ng ibon na yan, tinatapo nila, nandun po sa pellet. So, once na kinain nila yung pellet, kumpleto pa rin yung nutrients na kailangan nila. So, yun po ang purpose ng pellets. Tapos, pinormulate siya, nilagyan po siya ng beta power pellet, base builder pellet. Bawat variance, meron po siyang naka-assign. So, yun po yung purpose ng pellet. Hindi siya pang manok. Okay? So, may katanungan po kayo about sa produkto na yan. Para magtuloy-tuloy po tayo pagdating para hanggang sa gamot na. Okay, wala. O sige. Ito naman po, mga tips naman po. Regarding sa pagbigay ng gamot. Kanina may narinig ako doon na nagtanong si Sir Albert. Anong oras yan nagbibigay ng pabahon? Ito halos lahat practice natin to eh. Bago umalis ng lock.